Paano kung ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong sabihin ay wala kahit ano? Isipin mo iyon. Walang mensahe ng paghihiganti, walang tawag sa 10 oras ng gabi, walang pasibong-agresibong post. Tahimik lang, malamig, malinis, hindi matitinag na katahimikan. Hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa ganap na kontrol. Paano kung ang iyong katahimikan na ang magsisilbing pagsasara, parusa, mensahe? Dahil kapag ikaw ay tumahimik, talagang tumahimik, naririnig ito ng mga tao sa paraang hindi kayang maabot ng mga salita. Hindi niya inasahan iyon. Inasahan niyang magkakaroon ng ingay. Inasahan niyang maghihirap ka, mangungulila, magpapakita ng halaga. Inasahan niyang makikita ang parehong pattern na nakita niya noon. Marahil siya pa nga ang lumikha nito. Pero ngayong pagkakataon, may naputol. At hindi lang ang puso mo. Ang ilusyon na kaya niyang umalis at manatili pa ring may access sa'yo, na kaya niyang maglakad palayo at patuloy na may lugar sa buhay mo. Inisip niyang mananatili kang emosyonal na available habang siya'y nag-e-explore ng ibang mga option. Inisip niyang maghihintay ka pa kapag magsawa siya. Pero ikaw'y nawala. Hindi sa galit, hindi sa puot, sa kapayapaan. At iyon ang nagpapalupit dito. Kita mo, karamihan ng kalalakihan ay tumutugon ng emosyonal, nagtatangkang habulin, sobra ang pagpapaliwanag. Nagmamakaawang maintindihan, pero ang isang stoic na lalaki, kabuntot ng kabaligtaran, binibigyan niya ng laya ang sarili. Nararamdaman niya ang sakit, oo, pero hindi siya nagiging sakit na iyon. Hindi niya kailangan ng confirmation mula sa kanya kung gaano siya kaalaga. Hindi niya kailangan ng pagsasara upang mag-move on. Ang kanyang katahimikan ang nagsisilbing pagsasara. Sinasabi nito, wala na akong maibibigay pa sa iyo. Wala ka ng access sa aking enerhiya. Ikaw ang pumili nito, mabuhay ka na lang diyan. At ang katahimikan na iyon, diyan siya hahantong. Dahil lumilikha ito ng isang puwang, isang espasyo kung saan dati-rati naramdaman niya ang kapangyarihan. Isang espasyo kung saan ang iyong atensyon, emosyon at presensya ay naroroon. Hahanapin niya iyon muli. At kapag hindi ito natagpuan, doon magsisimula ang pagsisisi. Hindi kapag ikaw ay nagte-text, hindi kapag ikaw ay tumatawag, pero kapag ikaw ay nawala na, wala na sa mapa, nag-evolve sa mga anino. Ang video na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng iyong kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng sakit ng puso bilang gasolina. Ito ay tungkol sa pagiging bihasa sa sining ng emosyonal na disiplina na ang iyong katahimikan na ang pinakamalakas na bagay sa kwarto. Dito nagtatagpo ang stoicism at dark psychology, kung saan ang self-control ay nagiging atraksyon, kung saan ang detachment ay nagiging dominasyon, kung saan ang katahimikan ay nagiging sandata na hindi niya inaasahan. Kaya't itanong ko ulit, paano kung ang pinakamalakas mong magagawa ay wala? Kung tapos ka na sa pagpapakumbaba para sa kaliwanagan, kung tapos ka na sa paghihintay sa isang tao na ginawang option ka, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Pinapalaya ko ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngayon magsimula na tayo. Numero 1, ang kapangyarihan ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay digmaan. Ito ang hakbang na hindi niya inaasahan dahil hindi ito nagpapakain sa kanyang ego. Hindi nito kinukumpirma ang kanyang kapangyarihan at hindi nito siya binibigyan ng aliw. Karamihan sa mga kalalakihan, kapag sila ay iniwang wasak ang puso, ay nagiging panic mode. Binabaha nila ng mga mensahe ang kanyang telepono. Ibinubuhos nila ang kanilang puso sa mga mahabang text. Naghahanap sila ng tamang mga salita na magbabalik sa kanya. Pero heto ang mahirap na katotohanan. Bawat salitang ipinapadala mo sa kanya kapag siya'y umalis ay patunay lamang na hawak pa rin niya ang kontrol. Bawat mensahe ay isang sinulid na nag-uugnay sa iyo sa isang taong tumanggap na ng pagbitaw. Pero ang katahimikan ay iba. Ang katahimikan ay nangyayari kapag ang isang lalaki ay nagdesisyong tapos na siyang magpanggap. Kapag na-realize niyang mahalaga ang kanyang enerhiya
at hindi ito para sa isang taong tinitreat siya bilang opsyon. Kapag sa wakas naintindihan niyang ang hindi pagsagot ay ang pinakamakapangyarihang tugon sa lahat dahil ang katahimikan ay hindi walang laman, ito ay puno ng mensahe. Sinasabi nito sa kanya, hindi mo pwedeng iwanan ako at makinig pa mula sa akin. Hindi mo pwedeng tanggihan ako at patuloy na makuha ang atensyon ko. Hindi mo pwedeng makuha ang pareho. Sa sandaling ikaw ay tumahimik, nagbabago ang dynamic ng kapangyarihan. Hindi ka na tumutugon, hindi ka na umaabot, hindi ka na available. Walang kawalan. Ito'y nagiging malakas, mapapansin niya ito sa umaga kapag hindi siya magigising sa pangalan mo. Maririnig niya ito sa mga notifications na hindi dumarating. Mararamdaman niya ito kapag nag-post siya at hindi makita ang pangalan mo sa mga views o likes. Ang katahimikan na iyon ay nagiging vacuum at ang vacuum na iyon ay pinipilit siyang umupo sa mismong espasyong akala niya ay gusto niya. Dito, nagkakaiba, ang stoic na lalaki mula sa karamihan ng emosyonal na tao. Hindi siya tumatahimik para lang makuha ang atensyon. Tumatahimik siya dahil tapos na siyang maghanap nito. Hindi siya naglalaro ng laro. Naglalaro siya para sa kapayapaan. Ang kanyang katahimikan ay hindi emosyonal na manipulasyon. Ito ay pagpapahalaga sa sarili. Ito ay kontrol. Tinatanggihan niyang pakainin ang isang siklo na kinuha ang kanyang kapayapaan. Tinanggap niya ang mga bagay na hindi niya kayang baguhin at tinanggal ang sarili sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay lakas. Kaya kapag na-realize niyang wala ka na talaga, walang mga breadcrumb, walang double, taps, walang just checking in ng mga text, iba ang impact dahil hindi siya sanay sa katahimikan. Sanay siya sa ingay, drama, emosyon at reaksyon, pero wala kang ibinigay. At ang wala ay ang tanging bagay na hindi niya kayang gawing kwento, hindi kayang labanan at hindi kayang kalimutan. Kung tapos ka na sa pagtugon, kung tapos ka na sa pagpapatawa sa isang taong naglakad palayo, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang aking katahimikan ay ang aking lakas. Numero 2. Kontrolin ang kaya mong kontrolin, pakawalan ang hindi mo kayang kontrolin. Ang sakit ay pinakamalakas na tumama kapag sinusubukan mong kontrolin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo kayang pilitin ang isang tao na mahalin ka. Hindi mo kayang pagtalunan ng isang tao para makita ang iyong halaga. At tiyak, hindi mo kayang pilitin siyang manatili kung kalahating paalis na siya. Sa sandaling subukan mong gawin ito, ibinibigay mo ang iyong kapangyarihan. Pinapalit mo ang iyong kapayapaan para sa isang pantasya. Diyan karamihan ng mga kalalakihan ay nahihirapan sa pagsubok na ayusin ang mga bagay na hindi naman sa kanila para ayusin. Ngunit ang daan ng Stoic ay nagtuturo ng ibang bagay, isang bagay na nagpapalaya. Dalawa lang ang kaya mong kontrolin, ang iyong mga aksyon at ang iyong pananaw. Ang iba pa, hayaan mo na. Kapag tumigil ka sa pagsubok na baguhin siya, magsisimula kang baguhin ang iyong sarili. Tumatigil ka sa pagpapakita ng performance para sa aprobasyon. Tumatigil ka sa pagmamakaawang magkaroon ng kaliwanagan. Sa halip, nakatutok ka sa iyong sariling kodigo. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nagmamakaawa. Hindi siya humahabol. Tinatanggap niya, hindi dahil hindi siya nakakaramdam, kundi dahil tinatanggihan niyang pamunuan siya nito. Ang paglayo niya ay hindi siya nanginginig dahil hindi niya binubuo ang kanyang pagkakakilanlan sa paligid ng presensya ng iba. Kinokontrol niya ang kanyang frame. At kapag na-realize niyang ang pag-alis niya ay hindi ka tinumba, doon na papasok ang pagsisisi. Heto ang katotohanan. Karamihan sa mga breakup ay pakiramdam ay kaguluhan dahil sinusubukan mong baguhin ang kinalabasan. Inuulit mo ang mga pag-uusap, binabasa ang mga mensahe, at iniisip kung ano pa ang maaari mong gawin ng iba. Iyon ang emosyonal na pagkaalipin. Ang kalayaan ay dumarating sa sandaling magdesisyon ka. Siya'y nawala na, at ako ay ako pa rin. Tumigil ka sa pagtatanong ng bakit at nagsimulang buuin ang susunod. Ang pagbabago na iyon from reaction to intention, ang magbabago ng lahat, diyan ka aangat. Hindi ka magiging mas malakas sa pagkontrol sa iba. Magiging mas malakas ka sa pagiging master ng iyong sarili.
Magiging magnetic ka kapag tumigil ka sa paghabol at nagsimula kang pumili. Ang sandaling tinanggap mo ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay ang sandaling magiging hindi ka na maaabot. Kung tapos ka na sa pagsubok na baguhin ang desisyon, niya kung handa ka nang maging master ng iyong tugon, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Pinamamahalaan ko ang sa akin at pinapalaya ang iba. Numero 3. Atraksyon sa pamamagitan ng kawalan. May dahilan kung bakit epektibo ang mawala. Hindi ito isang trick, ito ay sikolohiya ng tao. Nais natin ang mga bagay na bihira. Hinahabol natin ang mga bagay na umaatras. At sa sandaling alisin mo ang iyong sarili mula sa kanyang mundo, nagiging mas mahalaga ka kaysa sa anumang mensahe na maaari mong ipadala. Noong ikaw ay laging available, laging nagte-text, laging tumutugon, alam niyang nandyan ka, predictable, madali. Pero kapag ikaw ay tumahimik, kapag nawala ang iyong presensya, doon magsisimula ang pag-ikot ng kanyang isipan. Nasaan siya? Bakit hindi siya nag-reach out? Tapos na ba siya sa akin? Ngayon, siya na ang humahabol ng mga sagot at nagsisimula ang atraksyon. Heto ang malamig na katotohanan. Karamihan sa mga babae ay hindi nagsisisi sa pagkawala ng lalaking nagmakaawa. Nagsisisi sila sa pagkawala ng lalaking nagparamdam sa kanila ng seguridad, tapos ay nawala ng may dignidad. Ang lalaking may nararamdaman pero hindi pinapayagan ng mga iyon na kontrolin siya. Iyon ang stoicism na may kasamang dark psychology. Hindi mo siya bibigyan ng aliw na alam niyang ikaw ay nananatili pa sa likod. Hindi, pinuputol mo ang supply. Nawala ka hindi para saktan siya, kundi para igalang ang iyong sarili, dahil kung may isang tao na kayang umalis mula sa iyo nang walang alinlangan, hindi siya karapat-dapat magkaroon ng pribilehiyo na makuha ang unang row ng iyong paghilom. Nagiging mas kaakit-akit ka kapag gumagawa ka ng distansya. Hindi peking distansya, kundi tunay at may layunin na kawalan. Ang klase ng distansya na pinipilit siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang desisyon. Ang klase ng distansya na magpapa-question sa kanya kung ano ang akala niyang garantiya. At kung hindi siya magsisisi, mabuti. Taas na ang level mo. Kung magsisisi siya, mas maganda. Hindi ka na naghihintay. Ang kawalan ay lumilikha ng demand. At ang demand na iyon ay nakabatay sa katahimikan, disiplina at lakas para mag-withdraw. At hayaang ang iyong presensya ang magsalita. Mapapansin niya. Magtatanong siya, pero ikaw, nakapag-move on ka na, naging bihira ka na. At sa isang mundo na puno ng desperadong atensyon, ang pagiging bihira ay kapangyarihan. Kung tapos ka na sa pagpapakita ng iyong halaga at handa ng hayaang ang iyong kawalan ang magsalita para sa iyo, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang aking kawalan ay lumilikha ng halaga. Numero 4. Hayaan siyang harapin ang mga desisyon niya. Tigil na ang pagsagip sa mga tao mula sa mga kahihinatnan ng kanilang sariling desisyon. Gumawa siya ng desisyon nang siya'y umiwas, nang tumigil siya sa pagpapakita, nang pinakawalan kanya. At kung ginawa man niya ito ng tahimik o may kasamang drama, desisyon pa rin iyon. Karamihan sa mga kalalakihan, kapag naramdaman nila ang sakit, gusto nilang ayusin ito. Gusto nilang mag-reach out, maghanap ng kahulugan, maghanap ng closure. Pero ang ginagawa lang niyan ay pinapalambot ang epekto na dapat sana niyang maramdaman. Kung ikaw ay papasok para alisin ang kanyang pagkakasala, binabawasan mo ang pagsisisi. Pinapaluwag mo ito, binibigyan mo siya ng emosyonal na safety net at hindi siya karapat-dapat doon. Hayaan siyang makaharap ito. Hayaan siyang magtaka kung bakit hindi ka bumalik. Hayaan siyang mag-scroll sa iyong feed at makita ang katahimikan. Hayaan siyang ma-realize na hindi na siya ang sentro ng iyong mundo, na hindi garantiya ang iyong atensyon. Isang regalo iyon. Na ang iyong pagmamahal ay hindi kahinaan, ito ay bihira. At ngayon, wala na ito. Dito nagiging brutal ang stoicism. Hindi dahil malamig ka, kundi dahil tinanggap mo na ang realidad. Hindi mo siya kinamumuhian. Hindi mo siya nilalayuan ng masama. Pero tapos ka na sa pagsasagip sa mga tao mula sa kanilang sarili. Hindi mo pinapalambot ang aral kahit na siya ang may halaga sa iyo.
hahayaan mong maramdaman niya ito ng buo. Dahil doon lang niya maiintindihan kung ano ang nawala sa kanya. Gusto mo bang magsisi ang isang babae sa pagkawala mo? Huwag magpadala ng mahabang mensahe. Huwag subukang ipaliwanag ang lalim ng iyong ibinigay. Iwanan mo siya ng tahimik, buo. At magpatuloy ng walang sila. Diyan magsisimula ang katahimikan na magsisigaw. Diyan niya maiisip, hindi ko lang nawala ang anumang lalaki, nawala ko siya. At sa oras na matutunan niyang ito, ikaw ay matagal nang wala. Hindi dahil sa puot, kundi dahil sa disiplina, sa paglago, at sa respeto sa lalaking ikaw ay nagiging. Kung tapos ka na sa pagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa mga epekto ng mga ginawa niyang desisyon, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Siya ang gumawa ng desisyon. Ako ang gumawa ng aking kapayapaan. Numero 5, magbuo muli sa katahimikan. Tumayo sa mga anino. Ang pinakamalalakas na hakbang ay ginagawa sa katahimikan. Ang pinakamagagandang pagbabalik ay hindi nagsisimula sa mga anunsyo. Nagsisimula sila sa pag-iisa, focus, at disiplina. Pagkatapos ng pagkabasag ng puso, karamihan sa mga lalaki ay gustong makita. Gusto nilang ipakita sa kanya na mas maganda na sila. Mag-post ng kanilang glow up. Patunayan na naka-move on na sila. Pero iyon ay reaksyon pa rin. Iyon ay pagpapakita pa rin ng kanilang atensyon para sa kanya. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nagpo-post ng kanyang progreso. Siya ang progreso. Hindi niya kailangan ng palakpak o pag-validate. Ang kanyang paghihirap ay personal. Ang kanyang ebolusyon ay pribado. Kapag nagbuo ka muli sa katahimikan, tataas ka ng walang ingay. Titigil ka sa pagpapaliwanag at magsisimula ka ng magsagawa. Pupunta ka sa gym hindi para ipakita sa kanya, kundi para bawiin ang iyong katawan, iyong kapangyarihan, iyong kontrol. Magiging mas mataas ka sa isip, pinansyal, espiritual, hindi para sa paghihiganti, kundi dahil ang manatiling wasak ay hindi na isang opsyon. At heto kung bakit ito malakas, hindi niya ito makikita na parating. Habang inaasahan niyang makakita ng isang bersyon ng ikaw na stuck sa sakit, ikaw ay lumalago na sa buong sitwasyon. Mayroong isang nakamamatay na kaakit-akit sa isang lalaki na naglalaho sa disiplina. Walang mga tweet, walang update, walang "tingnan mo ako ngayon", tanging katahimikan lamang. At isang araw makikita niya ang bagong ikaw. Hindi yung ikaw na umiiyak para sa kanya. Yung ikaw na hindi man lang kumikilos kapag nabanggit ang kanyang pangalan. Ang lalaking dati ay nagmamakaawa, ngayon ay naglalakad ng may layunin, at iyon ay tatama sa kanya ng mas malakas kaysa anumang bagay na maaari mong sabihin. Dito pumapasok ang dark psychology. Hinahabol ng mga tao ang mga bagay na hindi na nila nauunawaan. At ang misteryo ay naguudyok ng obsesyon. Magsisimula siyang magtaka kung paano ka gumaling, kung sino ka naging, kung ano ang na-miss niya. Pero pagdating ng panahon, hindi ka na magpe-perform. Masyado ka nang abala sa pamumuhay. Masyado ka nang nakatutok sa layunin para mag-alala sa pagpapakita ng anumang bagay sa kanya. Kung tapos ka na sa pagsubok na makita at handa nang gumalaw sa katahimikan, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang aking paglago ay mas malakas kaysa mga salita. Numero 6. Ang emosyon ay isang kasangkapan, hindi isang amo. Totoo ang sakit, walang duda. Pero ang pabayaan itong mag-control sa iyo, isang desisyon iyon. Nang siya'y umalis, tumama ito sa iyong dibdib. Hindi lang ito heartbreak, kasama na ang pagtataksil, kalituhan at kamatayan ng ego. Ang pakiramdam ng itinapon ka parang wala kang halaga. At oo, nakakaakit na magalit, malunod sa kalungkutan at hayaang mangibabaw ang sakit. Pero heto ang katotohanan. Ang isang stoic na lalaki ay alam na ang mga emosyon ay mga signal, hindi mga utos. Nararamdaman mo sila, pero hindi sila ang magpapasya. Dito nawawala ang karamihan sa mga kalalakihan. Lulunod sila sa emosyon. Gumagawa sila ng desisyon mula sa sugat, imbes na sa karunungan. Pero ang isang lalaking may disiplina, nararamdaman niya ito ng buo, pagkatapos ay ini-channel ito. Hindi siya tumatakbo mula sa sakit, ginagamit niya ito. Bawat patak ng heartbreak ay nagiging gasolina para sa gym, para sa paghihirap,
para sa focus, ginagawa niyang obsession ang pagtanggi, ang kanyang mga layunin, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang layunin. Hindi siya bumabagsak, nagiging matalim siya. Iyon ang itinuturo ng Stoicism. Ang kontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang pagiging manhid sa emosyon. Nangangahulugan ito ng mastery sa emosyon. Hindi mo pinipigilan ang nararamdaman mo. Hindi mo lang hinahayaan na paglingkuran ka nito. Kaya iniisip mo pa rin siya paminsan-minsan, tao lang. Pero hindi mo ito kikilusan. Pinagmamasdan mo ito. Humihinga ka at tinatanggap, at pagkatapos ay magpapatuloy ka. Bawat pagkakataon na nilalabanan mo ang pagnanais na makipag-ugnayan, bawat pagkakataon na nagpapatuloy ka sa tuwing tumama ang mga alaala, ikaw ay nananalo. Tahimik, walang humpay. Hindi mo hinahayaan ang emosyon na magdesisyon para sa iyo. Hahayaan mong ang disiplina ang magsalita ng mas malakas. Dahil kapag nalamang na master mo ang iyong panloob na mundo, walang sino man sa labas mo ang makakashake nito. Kung tapos ka na sa pagpapadala ng emosyon at handa nang gawing kapangyarihan ang sakit, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Nararamdaman ko ng malalim pero kumikilos ako ng matalino. Numero 7. Ang hindi pagsagot ay isang sagot. Hindi mo siya utang na sagutin, hindi isang text, hindi isang huling pag-uusap, at hindi pati malamig na tingin. Kapag may hindi rumespeto sa iyong presensya, ang iyong katahimikan ay nagiging parusa. Karamihan sa mga tao ay kayang humarap sa mga argumento, kaya nilang makipag-usap tungkol sa closure, kaya nilang tiisin na magalit ka, magmakaawa, magbaliw. Pero ang hindi nila kayang tiisin ay ang hindi mo pagsagot, ang hindi pagbigay ng kahit anong reaksyon. Diyan matatagpuan ang kapangyarihan. Inaasahan niyang makakatanggap ng sagot. Sanay siya rito. Sanay siya sa emosyonal na pabago-bago, sa drama, sa pag-aayos ng pinsala, sa pagpapalaki ng ego. Pero kapag wala kang sinabi, sinira mo ang pattern. Nalikha mo ang isang puwang na hindi niya kayang punan. Tinanggihan mo siya sa isang bagay na madaling ibigay ng karamihan sa mga lalaki, ang atensyon. At pag pinutol mo iyon, siya na lang ang natira upang harapin ang sarili niya. Wala nang enerhiya na pwedeng pagsaluhan, wala nang emosyonal na gantimpala, tanging katahimikan na lang. Hindi ito tungkol sa pagiging petty. Ito ay tungkol sa mga hangganan. Hindi ka sumasagot dahil wala nang natirang sasabihin. Ang respeto ay nawala na. Ang koneksyon ay patay na. At natutunan mo ng wakas na ang kapayapaan ay mas malakas kaysa sa closure. Hindi ka humahabol sa mga sagot. Hindi ka naghahanap ng paliwanag. Kumilos ka. Mag-evolve ka. Nagiging hindi magagamit. Hindi lang pisikal kundi mental at emosyonal. Ang iyong atensyon ay nagiging mahal. Ang iyong oras ay nagiging sagrado. Hayaan mong magtaka sila. Hayaan mong maupo sila sa mga hindi nasagot na mensahe, sa mga hindi ipinadalang sagot. Hayaan mong maranasan nila kung anong pakiramdam na makatagpo ng katahimikan. Dahil ang katahimikan ay pangwakas. Hindi ito humihingi ng kalinawan. Hindi ito nakikipagtalo. Nagtatapos ito ng mga bagay sa paraan na hindi kayang gawin ng mga salita. Kung tapos ka na sa pagpapaliwanag sa mga tao na hindi ka pinahahalagahan, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang aking katahimikan ay nagsasabi ng lahat. Numero 8, baguhin ang naratibo. Hindi ka tinanggihan. Ikaw ay inurong. Madaling isipin na umalis siya dahil hindi ka sapat, na may mali sa iyo. Na kung ginawa mo lang ang lahat ng mas marami, nag-text ng mas madalas, minahal ng mas matindi, naging mas mabuti, baka mananatili siya. Pero heto, ang katotohanan, ang pag-alis niya ay hindi katapusan ng iyong halaga. Simula iyon ng iyong kaliwanagan, hindi mo siya nawala. Nawala mo ang ilusyon na siya ang para sa iyo. At iyon ay isang tagumpay. Ang Stoicism ay tungkol sa pananaw. Hindi mo kontrolado ang nangyayari. Ikaw ang may kontrol kung paano mo ito nakikita. At kapag binago mo ang pananakit, magbabago ang lahat. Imbes na itanong ang bakit nangyari ito sa akin, magsisimula kang magtanong ng ano ang itinuturo nito sa akin. Iyan ang pagbabago. Iyan ang lugar kung saan ipinanganak ang kapangyarihan. Dahil ang sakit
ay hindi iyong kaaway. Ang kalituhan ay hindi iyong kaaway. Ang pagkapit sa maling naratibo, iyon ang iyong kaaway. At kapag binago mo ang kwento, ibabalik mo ang iyong kapangyarihan, hindi kanya sinira. Ipinakita kanya. Ipinakita niya sa iyo ang mga bitak na matagal mong pinabayaan, ang mga mahihinang parte, ang kawalan ng hangganan, ang pangangailangan ng pansariling pag-apruba. Hindi kanya winasak. Binigyan kanya ng pagkakataon upang maging hindi magagapi. Ngayon ikaw ay magbuo muli. Ngunit ngayon ay may mas matibay na pader, mas matalim na pananaw, at isang pusong hindi basta ibinibigay. Hindi ka biktima ng kanyang desisyon. Ikaw ang may akda ng mga susunod na pangyayari. Ikaw ang magpapasya kung paano ikukwento ang iyong kwento. At sa iyong kwento, ang heartbreak ay isang prologue lamang. Kung tapos ka na sa pamumuhay sa lumang kwento at handa nang isulat ang iyong sariling wakas, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang sakit na ito ang muling nagsulat ng aking kapangyarihan. Numero 7. Maging lalaking rerespetuhin mo. Itigil ang paghabol sa kanya at simulan ang pagiging siya. Ang bersyon ng ikaw na hindi natitinag kapag may umalis. Yung hindi kailangan ng validation para maramdaman ang kahalagahan. Yung naglalakad sa isang silid at hindi na kailangang magsalita dahil ang kanyang enerhiya ay nagsasalita para sa kanya. Iyan ang lalaking binubuo mo ngayon, hindi para sa paghihiganti, hindi para patunayan siyang mali, kundi dahil karapat-dapat kang maging kasing solid ng ganon. Tanungin ang iyong sarili, kung makatagpo ka ng lalaking ikaw na magiging ikaw, rerespetuhin mo ba siya? Pagkakatiwalaan mo ba siya? Gusto mo bang sumunod sa kanya sa labanan? O makikita mo siya bilang isang taong patuloy na nililisan ang mga sugat? Diyan nagaganap ang pagbabago. Ititigil mong sukatin ang iyong halaga sa kanyang reaksyon at magsisimula kang sukatin ito sa iyong sariling pamantayan, disiplina, integridad, kapangyarihan, katahimikan. Binubuo mo sa dilim at tumataas ka na may bigat sa iyong presensya, umalis siya? Ayos lang. Ngayon ay magbuo ka ng isang buhay na kumpleto na hindi na maririnig ang kanyang pagkawala. Hindi mo siya kailangang palitan. Palitan mo ang bersyon ng ikaw na umasa sa kanya. Dahil ang lalaking alam ang kanyang halaga ay hindi humahabol, hindi nakikipagtalo, hindi nagmamakaawa. Siya ang pumipili. Siya ang kumokontrol ng respeto nang hindi tumataas ang boses. Hindi niya kailangan maging malakas. Ang kanyang aura ang humahawak nito. Ang bersyon ng ikaw na ito. Matalim siya, nakatuon siya, naglalakad siya ng iba. At ang ironya, sa oras na ma-realize niya kung ano ang nawala, ang lalaking kilala niya ay mawawala na. Papalitan ng isang tao na hindi na niya maaabot, isang taong hindi na niya makikilala. Kung tapos ka na sa pagiging lalaking gusto niyang makuha at handa nang maging lalaking ikaw ay rerespetuhin, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ako ang nagiging lalaking rerespetuhin ko. Numero 10. Maririnig niya ang echo ng iyong pagkawala. Hindi mo siya binlock, hindi mo siya sinumpa, hindi ka nagdulot ng drama. Basta nawala ka lang, at ang katahimikan, mas malakas pa kaysa anumang salita na maaaring nasabi mo. Dahil ngayon, bawat pagkakataon na binuksan niya ang kanyang telepono, mapapansin niya kung ano ang wala. Ang iyong pangalan, ang iyong presensya, ang iyong enerhiya, bawat tawa na kanyang ipinost, bawat story na kanyang ibinahagi. May parte ng kanyang isip na nagtatanong kung bakit hindi ka nanonood, bakit hindi ka nagre-react, bakit hindi ka naghahabol, at ang katahimikan. Naging echo ito na sumusunod sa kanya sa bawat silid na kanyang papasukin. Tingnan mo, kapag isang lalaki talaga ang nagpasya na magpatawad at magpatahimik, nag-iiwan ito ng peklat, hindi dahil sinaktan ka niya, kundi dahil hindi mo na kailangan pang mag-reak. Walang breakdown, walang huling pakiusap, walang emosyonal na pagsabog. Katahimikan lang, pagkawala lang. Isang lalaking pinili ang kapayapaan kaysa ingay. Isang lalaking hindi kumurap nang umalis siya. Ang ganong klase ng katahimikan ay nananatili. Pinapakita nito sa kanya na ang agwat na akala niyang kayang punan mamaya ay permanente na ngayon. Hindi mo siya kailangang i-perform. Hindi mo siya kailangang bigyan ng closure. Ang iyong pagkawala na ang closure.
At ito'y nakakatakot dahil ngayon, kapag narinig niya ang iyong pangalan, kapag dumaan siya sa lugar na iyon, kapag narinig niya ang kantang iyon, siya na ngayon ang paulit-ulit na naalala, hindi ikaw. Matagal na kitang iniwan at tumuloy ng tahimik at malakas, habang siya naman ay nag-i-scroll para maghanap ng patunay na ikaw ay may malasakit pa. Nakatuon ka na ngayon sa pagbuo ng buhay na hindi na magiging mahalaga ang kanyang alaala. Iyan ang nangyayari kapag isang stoic na lalaki ang magpatawad, hindi sa galit kundi sa disiplina. At ang isang bagay na mas hindi malilimutan kaysa sa passion ay ang kapayapaan. Maririnig niya ang echo ng iyong katahimikan kahit na matapos maglaho ang kanyang curiosity. Ngunit pagdating ng panahon, matagal na kitang iniwan. Kung tapos ka na sa pagiging isang opsyon, kung handa ka nang maging hindi malilimutan sa pamamagitan ng ganap na pagkawala, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang aking pagkawala ay maaalala. Ito na, mga hari. Panatilihin ang iyong katahimikan na matalim, manatili sa kontrol at huwag kalimutan. Ang kapayapaan ang pinakamalakas na kapangyarihan na mayroon ka. Narito ang huling katotohanan. Ang paglayo ay hindi tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa ebolusyon. Hindi mo ito ginagawa para parusahan siya. Ginagawa mo ito para protektahan ang sarili mo. Sapat na ang oras na ginugol mo sa pagpapaliwanag ng iyong sarili, sa pagpapakita ng iyong sarili, sa pagpapababa ng iyong sarili upang makita ka. Ang bersyon ng ikaw ang naghabol, ang sobra mag-isip, ang laging available kahit hindi pinapansin, wala na. At mabuti na iyon. Dahil ngayon naglalakad ka ng may bigat. Ngayon may layunin ang iyong katahimikan. Sino man na hindi pinahahalagahan ang iyong presensya, hindi nila kailanman karapat-dapat marinig ang iyong boses muli. Utang mo sa iyong sarili na magpatuloy ng may kalinawan, lakas at disiplina. Hindi galit, kundi mas mabuti. Hindi ito tungkol sa pagpapanumbalik sa kanya. Ito ay tungkol sa hindi na muling pagpapatalo sa sarili. Akala niya mababali ka. Akala niya maghihintay ka. Hindi niya inaasahan na magiging tahimik ka magpakailanman. Ngunit ngayon na ginawa mo, naging hindi malilimutan ka. Kaya narito ang iyong huling hakbang, bumitiw ng buo. Lumayo ng may kahulugan at magbuo ng buhay na grounded, tahimik at malakas na kahit ang iyong katahimikan ay nag-iiwan ng legasya. Kung tapos ka na sa paghabol ng closure at handa ng iwanan ng nakaraan sa katahimikan, i-like mo na, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Aalis ako ng may kapayapaan, hindi mga piraso. Ito si Marcus Aurelius Tagalog. Manatiling solid, manatiling tahimik, manatiling mapanganib,